mas malaki doon sa nakaraan. Ito yung tubig yung kalamansi natin, naabot na rin po yung kanyang ibaba. Ito sa dalawa, yung dalawang tudling natin, naabot po yung ibaba niya. Ito, kaya tumaas nga yung, lumalim po yung tubig natin, mga katribya. Kaya ibang mga nagtanim po ng mais, good morning po mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito na po at mamonitor po natin ang ating kalamansian dito po sa tabing ilog. Dahil sa lakas po ng ulan po kagabi at nananatili pa pong bagyong signal number 2 ang Nueva Ecija, tsaka po halos buong Luzon. Kaya meron pa po tayong mga hangin-hangin pa at saka po mga pulong ulan. Ako, madulas. Pupuntahan po natin mga katribya po yung kalamansin natin para makita natin kung hanggang saan na po yung tubig. Malungkot po na balita doon po sa ating mga ka-farmers, sa ating po mga katribya sa iba-ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya. Binaha pati po ang kanilang mga kabahayan, pati bayan binaha rin. Ako, talagang napakaraming tubig ang dala-dala po ng bagyong si Christine o Christina. Kaya naman ang ating pong mga magsasaka lugmok na sila. Yung kanilang aandihing palay, yung mga gulay, nalubog na po sa baha. Kaya yung pong ating kasama naman po sa kabila, yung ating pong farm, yung ating batang kalamansi, ayon po doon sa ating bantay doon, nalubog na rin po sa baha. Kung ano yung baha noong nakaraan na inabot yung ating batang kalamansi, inabot uli siya. Kaya tsak mayroon naman uling mamamatay na ating batang kalamansi. Pero yung taas tsaka yung ating silihan ay hindi naman po siya inabot po ng tubig. Baka sakali pag yun po ay nakasurvive, yun, malaki po ang ating pong pagkasa na makaharvest tayo ng maganda. Siyempre pati na rin po yung presyo. Ito po yung matandang kalamansi nila tatay, dahil po doon sa hangin, ayan, naninilaw na po doon sa ilalim. Nagkaroon siya ngayon ng libreng pataba, organic fertilizer. Ito, hindi pa po ito napapapitas. Kaya basal itong matandang kalamansi na tatay nito na 15 years na. Sisintensyahan na sana ito. Kaya lang gumanda siya noong malagyan po ng organic fertilizer. Kaya naman bumata ang kanyang itsura. So ganun pa man, ate pong pupuntahan na rin yung ating kalamansi, mag-update na po ang result nung bagyong si Christine. Grabe, sa pangmalungkot na balita, hindi pa natatapos si Christine, meron naman daw uling kasunod na natin po na bagyo. Talaga nga naman, eto, madilaw na rin po yung kalamansi nila mother. Eto, basal po kasi ito, kaya di pa ito napipitasan yung hinog. Bagay, sulit na rin naman yan dahil mahal din naman po ngayon mga katribya po ang kalamansi. 800 to 900, baka iba may 1,000 na po na kumukuha ng kalamansi dahil pahirapan po ngayon sa pagpitas. Bukod sa kaunti na lang ang mga nagiging bunga, naubos na yung saksa. Kaya tuminag na po muli po ang kalamansi po natin. Sa atin na hindi pa po natin ito napipitasan, kumbaga basal. Kaya
Alay natin dito naman tayo ulit po babawi, kahit na sa kabila ng maraming ulanan, pagbaha, tuloy-tuloy po ang buhay. Kailangan po talaga mga katribya ay talagang hindi mawawala ang ating panalangin po lagi sa taas. Ganyan talaga ang calamity, wala talaga makakapigil niya kundi yung nasa taas lang. Ano yung kanyang magiging kalooban, basta tayo tuloy-tuloy ang ating pong buhay. Lalo na po alam mo ating pong mga nasalanta ng bagyo, yung mga ibinaha. Yan, mayroon tayong mga nakikita mga politician na nagpapakita lumulusong po ng baha, tutulungan yung kanyang mga kababayan, kabarangay. Saludo po tayo sa mga ganon na talagang nakikialam siya doon sa kanyang kababaryo, nagpaparamdam. Iba naman ay masarap ang kanilang tulog sa kanilang bahay, na hindi mo lang masilip ang kanyang kababayan kung ano na ang nangyari. Pero isa pong bagay ang kailangan natin, dapat laging alert tayo, at lalo na ang pagtawag po sa itaas, yun ang importante. Makikita natin ngayon kung ating ilog, itong kabila natin wala na po itong ilalaglag na bunga dahil nasimot na niya ang kanyang kalamansi dahil napapitas bago po yung bagyo. Sa atin naman ay marami po siyang bunga. Ayun, eto na yung ating ilog mga katribya. Kung ano po yung dati niyang laki nung nakakaraan na nagulanan, ngayon ay ganun din ang laki niya. Ito mas malaki doon sa nakaraan. Ito yung tubig yung kalamansi natin, naabot na rin po yung kanyang ibaba. Ito isa, dalawa, yung dalawang tudling natin naabot po yung ibaba niya. Ito, kaya tumaas nga yung lumalim po yung tubig natin mga katribya. Kaya ibang mga nagtanim po ng mais sa baba, na-harvest na kagad, lalo na pati ng palay. So yung atin namang kalamansi mga katribya, eto po, hindi naman na lumalaki yung ating tubig. Di pa natin ito mai-spray ng ating herbicide dahil nag-uulan, kaya siya po ay madamo pa. Ang kagandahan naman yan, nung pagkabagyo dumapa yung iba. Ayan o, dami na rin dilaw-dilaw, reject ang ating kalamansi, pero marami rin naman po siya mga good. Ayan. Ayan ang kapal po ng bunga ng ating kalamansi, kaya masarap pong pitasin. Ayun pong malakas po na hangin mga katribya. Nung madaling araw, noon pa lang pala tumatama po yung bagyo po natin, si Christine. Dahil kahapon, maghapon ay ulan-ulan lang, pero nung madaling araw doon po humahato yung hangin. Buti na lang po itong ating kalamansi, kahit na
Nakayok-yok na siya yung bunga, hindi naman po nabali. Ayan, ang dami po ng bunga niya. Kasi bunga na to mga katribya po ng ating organic fertilizer. Marami pa tayong mga maliliit mansi na pang November. Kaya yung pang November natin makukuha na ito pagka pinitas. Yung mga alanganin makukuha na. Ay, sarap kong pitasin ito dahil malalaki. Ito yan, harang na siya sa ating daanan. Pasok natin so kasama na po yung paliligo, basa. Dito marami na tayo mga alanganin dito, yung mga maliliit. Nakukuha na rin ito pagka atin na po siyang pinapitas na lahat. Ito yung ating pang December. Yan. Ito naman yung ating pong pitasin. Yan. Tumatawag na naman ng palaka. Sa ilalim. Ayan. Dami pong bunga. Buti na lang po ay hindi po siya mga nabangal. Kaya lang kailangan na lang natin siyang mapitas na konting-konti na lang at atin na po siyang madadali na. Tsaga-tsaga lang. Yan. Tumaas lang po ng konti yung ating tubig baha at di naman siya ganong kalakihan kumpara natin doon sa mga nagdadaang nakaraang panahon na pati sa bahay namin umabot ang bagyo, yung tubig baha niya, lalo na po yung bagyong Lando tsaka bagyong Nona. Tanggal tayo ng ating baging uli. Hindi natin maiwasan na hindi talaga makapagtanggal dahil hindi natin matitiis ang kalamansi na hindi matatanggalan ng ating baging. After nya ng ating yan na dami. Yung mga hinog natin yan, ayan, mga nalaglag na siya. Libre na po tayo ng papitas at pati ng ating pagpapataba o abono, libre na rin tayo dahil meron tayong organic na inailagay, pati bunga niya organic din. Susuot tayo sa ilalim. Meron tayong ulam ang ating talbos ng ampalaya. Naku po, ay sa mga binahaang lugar bentang benta yan. Sardinas la kailangan yan meron ka ng ulam. Dami pong laglag sa ilalim. Yung mga hinog natin, mga katribya.
Ito po yung ating 10 taon na ang edad nating kalamansi. Dahil pong mas maraming maliliit dito yung ating pang December. Tubig, ulan, grabe. Kaya napakaraming ulan ang dala nitong si Bagyong Christine. Wala nga siyang ganong malakas na hangin, pero yun naman po kanyang ulan ay nako, napakarami. Ito ang ating kalamansi. Ibig-ibig ng umahon, pero kung na siya, nakasagad na po yung kanyang paglaki. Hindi na siya kagaya ng dati. Sa bayaw ko, palagay ko hindi mababasa yun nasa loob dahil marami po siyang baging. Ayan. Hindi pa naman po mga katribya po napipitik. Wala pa naman tayo nakita ring may bawas. Kaya lang syempre yun lang ating ulanan, putik, baging, tanggil lang po ang kailangan nyo. Importante hindi po nabaha yung ating kalamansi. Ayos pa naman po mga katribya. Yun lang pong nasa ibaba lang ang inabutan ng tubig. Pagka naman po yan ay kumate, pwede pang mapitas po yung ating kalamansi dahil hindi naman maputik ang tubig baha ng ngayon. Hindi kagaya ng mga nakakaraan, grabe ang putik na dala nung lando. Ngayon may malinaw-linaw pa ang tubig niya. Ayan. Talaga sa ibang lugar grabe ang baha. Buti rito sa amin ganito na lang sa Nueva Ecija. Ito kasi yung Pampanga River, yung kabila na yan. Ayun yung ating inabutan as 2 tudling na kalamansi. Ayan, dito kung mayroon nagtanim ng gulay, patay lahat ng gulay niya ng ating kasama. Kaya yung kalamansi natin sa baba, yung bata, nabutan na rin siya ng tubig baha. Okay mga katribya, update lang natin yung ating tabing ilog. Mayroon na siyang tubig. Sana naman ay huminto na yung pagtaas ng tubig, tsaka yung ating ulan. Grabe, pagka magtutuloy-tuloy yan nako, baka mabaha po ang Nueva Ecija ulit. Pero ngayon naman okay na po yung kanya, kalmante na siya. Sana hanggang doon na lang para hindi na po karoon uli ng baha rito sa atin. Sa parte po ng Bicol, saka sa Cagayan, yung mga nasentrohan po ng bagyo, ayan, talaga sigurado mga nalubog po ang kanilang mga tanim, palay, pati na rin po ang kanilang mga gulay, lahat na yon. Kaya back to zero ang ating mga farmers.
Pero sa kalamansi, kahit naman po siya ay nalubog, mapipitas at mapipitas pa rin po ang kanyang bunga. Tapos pabor pa rin dahil nakukuha po sa mataas na presyo ang kalamansi kahit siya ay nalubog. Tsaka matibay po sa baha, hindi po siya namamatay, maliban na lamang yan kung mag-i-stay ang tubig sa isang lugar. Mga 2 araw, 3 araw, mamamatay po ang kalamansi. Pero pagka may edad naman na yung kalamansi, medyo matibay-tibay po siya. Pag lang po yung katatanim. Kaya yung kalamansi natin doon sa baba, yung bata natin kalamansi, namatay lang yung ibang sa dulo. Kaya lang ngayon, pangatlong baha uli yon, malalaman natin kung ilan uli ang malalagasan. Kaya ang tatanim na muna natin uli yan sa tag-araw. Pag nag-start na po ang tag-araw, saka lang na po natin siya huhulipan. Siguro yung mga drum size na, yung mga malalaking punla, para makahabol siya doon sa ating unang naitanim na. Ito, mga napitas na yung ating mga kapitbahay. Magpapitas man ito, pulot-pulot na lang. Kaya konti na lang ang mga bunga ng kalamansi ngayon. Kaya hirap na rin po ang mga ahente at mga buyer sa pagkuha ng kalamansi. Lalo na ngayon, yung po mga makakapalang bunga ay ubos na rin. Shoutout po natin yung mga taga-ibang bansa nakamonitor sa atin. Nakita po yung kalagayan po ng Nueva Ecija. Sa amin ay okay pa. Kaya maliban na lamang sa parte ng Cabanatuan, sa Barangay Akpa, yan yung mga mabababang area, Adwas, Cabanatuan City, yung mga madalas nalulubog ng tubig baha. Tapos pang parting Piñaranda, General Tino, yung mga lahat ng mga nasa gilid po ng ilog. Yan, mga inaabot po talaga ng tubig bahayan na nanggagaling sa Aurora, sa Samut-Sari na yan. Pero ganun pa man, ayan, stay safe pa rin po tayo. Maswerte pa rin po kami rito sa Nueva Ecija dahil hindi po inabot po ang mga kabahayan. Kumpara natin doon sa ibang mga probinsya na hanggang sa bubong ng bahay ang taas ng kanilang tubig baha. Kaya gutom, kaya mahirap pong magluto dahil wala po silang iluluto dahil basa lahat ng kanilang gamit, lubog sa tubig. Kaya yun, tuloy-tuloy lang mga katribya. At least po ay sumilip na po yung araw. Kahit paano medyo maganda-ganda na po yung dito, nakasilip ng konti. Kaya lang dumilim na naman. Kaya sigurado uulan na maulin ito. Tuloy lang ang ating pong pagmamonitor mga katribya. Talagang ganon, hindi lang po kayo ang binaha, kahit kami rin po dito sa entablado, binabaha rin po kami. Tinari po yung ating kalamansian. Lahat po yan ay apektado. Hindi lang tayo nabaha, yung ating bahay. Pero noong araw, nung hindi pa ayos yung mga dike, yung mga simento na yan, pag binaha na ganyan po merong bagyo o anunsyo, signal number 2 pa lang, automatic dito sa amin naabot na ng tubig baha. Pero nung maayos po yung mga daanan, yung mga dike, laking ginhawa rito sa amin dahil hindi na po tayo naabot ng tubig baha. Hanggang doon lang po sila sa ilog. Yan lang, ang hugos ng tubig puro sa Bulacan na uuwi. Kaya ang Bulacan ngayon na naglalangoy sa tubig baha nang gagaling din sa Nueva Ecija. Kaya nga minsan sinisisi nila ang taga Nueva Ecija dahil galing doon daw ang baha sa kanila. Kaya talaga pong ganon, mababa kasi ang area ng Bulacan, doon lahat ng uho ng tubig. Ngayon para tumaas po ang Bulacan, tambakan ng lupa, tsak mapupunta sa Nueva Ecija ang tubig. Okay, kaya lang
mahirap pong gawin yun. Kaya yan ay wala pong may kagustuhan. Yan po ay kalamidad. Lahat ay maapektuhan. Paano mga katribya? Hanggang bukas na lang po ulit. Kita-kita lang po tayo sa next update natin. Para po doon sa ating kalamansi. Pati na rin ang presyo. Nasa 800 to 900. Baka meron na po ngayon 1,000 na kumukuha ng kalamansi ngayon. God bless po. Yung kalamansi ng nanay ay naninilaw na yung ilalim. Yan. Meron siyang extra pataba. Organic fertilizer. Yan, luluto ko muna ng biyabasan. Yan, may tubig din pala sa ibaba. Yung dating taas ng tubig ng mga nakaraan, ganoon din. Abot na rin. Hindi pa abot sa sili. Ayan. Ayan, sinado. Ayan, medyo panatagnan ng kuwan dyan. Mukhang hindi naman na siguro tumataas eh. Ito na. Pagamat medyo yung agos eh malakas-lakas, pero hindi na yung ganun talagang gumugulong. Inopin sa kuwan yung agos niya. Yung kuwan kaya malakas. Diretso na sa Pampanga. Sa Delta. Sa Delta. Kaya lahat nyo puro sa Bulacan ang uhuno. Yun ang kuwan niya. Ayan, Bulacan kasi mababang area eh. Doon ang uhuno, Bulacan, Pampanga. Doon ang uhuno rito sa magagaling ng Nuevesia. Kaya pagka bumaba sinisisi yung Nuevesia. Sa Nuevesia rin gagaling tubig nila. Wala naman silang magawa. Wala, hindi na kaya harang. Tsaka hindi, pataasin nila yung lugar ng Bulacan. Wala naman sila pampapataas at lubog na rin. Sila ko kung anong karang tubig Kaya lupa para mayroon silang tumaas ang lugar nila. Kaya wala na naman uli. Sumilip pa ngayon ng konti yung araw eh. Di silip-silip na eh. Gandahan naman yan eh, pati ang kalamansi niya tataas din ang presyo. Lahat ng gulay niya tsak mataas ngayon yan. Pagkakalubog, sisira. Mga lubog. Kawawa lang may mga tanim niya inaasahan niya tapos nasisira. Sabi nga nila, di baling mababa ang presyo, may nabebenta. Kaysa nga tumaas ang presyo, wala ka naman maibenta. Tanong ko lang doon sa mga nagbebenta na hindi nalubog. Wala na nagagawa, kalamidad yan. Kaya nga. Lahat naman dyan apektado. Kung tama tatanungin mawala naman baha, walang bagyo eh. Ayan. Wala makakagawa. At saka hindi, kung wala namang yung bagyo na yan, matutuyo naman ang mga dam. Matutuyo rin ang mga palay. Gugutom din ang mga tao. Dahil wala silang mga patubig. Wala silang pampapatubig. Kaya dyan lang din nakaasa sila sa dam na yan. Sakripisyo, kumbaga sa kawan yan yung pabor at hindi pabor. Meron talaga magkasakripisyo. Saka yun nagkakaloob nyo na nakakaalam dyan. Kaya nga. Kagandahan naman noong sa atin, produkto natin na kalamansi, matataas. Ngayon, kahit na mabaha. Walang epekto. Kahit na bumagyo, wala ang problema sa kalamansi. At saka hindi. Pag napitas mo, mataas pa presyo. Hindi kagaya ng mga makakasurvive. Pagka bumaha, ubos lahat. Palay, ganun din. Lalo na kamatis. Kaya, sili, pag lanubog, lalo na. Basta may kinalaman sa gulay. Ang Bicol, mahilig sa sili yan. Ngayon, pugnaw ngayon ang sili do. Yan. Nararamdaman na magkasakay yung ganyan sitwasyon ng kalamidad. Lalo ko nasiraan pa ng bahay, ako lalong malungkot. Tsaka hindi, yung mga nalubog, lahat basa yan. Lulutangan ng mga gamit. Yan ang isa sa kalamidad. Pabor yun doon sa mga magkukuha, mga naka-harvest na. Yung ibang nasa matataas na lugar, yan ang panalangin nila.
Gumaha. Bumaha. Kasi nga naman sila may gulay. Hindi masisira yung gulay nila. Kahit ka bumaha, hindi ka malulubog. Singit ay kaya lugar nila. Oo. Kawawa naman yung malulubog. Ano kaya ang naman nila? Gusto sila lang ang... Kumita. Oo. Yun naman ang pangit daw. Kawawa naman yung kapwa nila. Ay, bandang huli na nga, baka sila pa nga yung nakawan nun eh. Dahil wala na may luluto yung iba eh. Oo. Wala na makain. Siyempre, magnanako na lang iba na kung sa merong gulay na ibebenta. Nakikita, manunod ka na lang. Gusto mo siya pati, ikaw yung luto namin. Yun, ganun ang mangyayari. Lalo kung wala na nga naman na silang maisaing eh. Maganda lahat ay makikinabang. Para naman Hindi yung sila lang. magbawas-bawasan yung mga tumutubong masasamang tao. Kaya kasi nagugutom Kung maggagawa na ng paraan. nakakagawa talaga na hindi dapat gawin. Dahil hindi nakaintis yung mga anak nilang gugutom. Ayan. Automatic yun. Kaya nga ibig kumakapit sa patalim Kaya pagkatapos na maghahanap na ng mga manok. Wala silang maiulam. Pwede yung manok ng kapitbayan. Kanilang iuulam. Lalo pagka naligo yung kondon eh. Yari siya, yung manok. Lalo nga nagloboga, pati mga baboy na, mga patay. Kung hanggang sa bubong ng bahay, lubog eh. Kaya nga meron niya rito noon namatay yung baboy 2 araw na patay yung baboy Kinakatay pa nila. Ngayon, hawak nung dalawa, magkabilang paa. Yahagay. Dinuduyan. Nakita sa huwag, ka. Sayang, kubra pa yan, ka. Kakainin pa nila. Kinain pa yun. Yung mga double dead. Oo. Pero kung hindi nakita, hindi yawan, ilagi sa ilog. Dire-diretso na. Diretso na. Kaya nakita, huwag, ka, sayang. Mga double dead na yun mas delikado na eh. Mga walang tawa kakakalawang tao na yan. Kahit lang ay kakainin na. Siguro baka nagugutom na rin. Isipin mo nga naman na lahat lubog no. Oo. Baha nga nun Wala rin naman maisangay ang Kaya atang... siguro namatay lang ka sa ginaw yun Kaya lang 2 araw nang patay. Yun nakawa na rin. Hindi maamoy-amoy na yun. Oo. Baho na siya no. Ayun mga katrivia, update lang po natin yung ating kalamansi. Yun, okay pa naman dito sa atin. Kaya lang sa ibang lugar, hindi okay. Paano mga katrivia, God bless po. Kita lang po tayo po bukas. Ayan,